Mula nang tayo ay isinilang, ang mga likas na kakayahan na taglay natin ay nagbibigay ng kahulugan sa ating pag-iral. Ang buhay ay isang matatag na pangako. Ang kakayahang ituloy ang ating mga hangarin. Ang kalayaan, isang diwa na humuhubog sa ating pagkakakilanlan. Ito ay hindi lamang isang regalo, kundi isang misyon. Ang pag-aalaga at pag-asa sa kalayaan, itinuturing itong gabay, isang tanglaw sa masalimuot na paglalakbay patungo sa ating mga landas at layunin. Gayunpaman, ang tanong na bumabagabag sa ating isipan ay, hanggang saan ka dadalhin ang iyong kalayaan? Hi guys, kakatapos lang namin kumain. Ayan! Andito kami ngayon sa Bukiran. Tapos Amin tambayan. may naisip kaming prank guys. Yari kami, tutulak namin siya. Kuwari lang. Okay, set na natin yung camera guys. Tara. Ngunit may mga pagkakataon na hindi natin lubusang nauunawaan ang tunay na kahulugan ng kalayaan. Ito ba ay para sa mga bagay na ninanais natin? O ang kakayahan lang na magawa ang mga bagay na gusto ngunit hindi isinasaalang-alang ang kapahanan ng iba? Tara. Bilisan niyo. Ay, Ginagawa niya dito. joke lang. Uy, joke lang. Ang joke pa kayo. Alam niyo naman kakakain lang natin eh. Joke lang naman. Pre, bakit nang Parang joke di niya, ka pre? naman mabiro. Sa'yo kaya gawin yun? Parang di mo naman. Parang di tropa. Parang di kaibigan eh. Kaya ang malabong ugnayan natin sa pagpapakataon ng kalayaan ay nagkakaroon ng iba't ibang senaryo sa buhay na umahantong sa punto kung saan naaabuso ito at nagiging rason upang makapanakit ng mga tao na nakapaligid sa atin. Absolute freedom kung ito ay tawagin, meaning to say, there is no boundaries of doing what I want. So ayun guys, prank natin siya kaso wala KJ, walang kwentang kaibigan. Baka insensitive lang tayo. Pre, alis Hindi na yan. siya. Wala na siya, diba? Hindi. Ano? Uwi na tayo. Uwi Wala na. Ingat parang uwi, mag-jeep kayo, walang jeep ngayon. Walang jeep ngayon, pre. Pamasahe ka ba? Mahal ngayon na. Magkano pa pamasahe sa inyo? 50 na? Grabe naman yun, jeep lang 35, 20. mahal na sikil. Mahal na talaga ngayon, no? Mga bilihin din eh. Pati nga bigas eh. Sa gobyerno yun. Masahe pa naman talaga. Bawat pa talaga yun, no? Ano nangyari sa gobyerno natin? Narinig ko yung pinag-uusapan nyo. Hindi niyo ba alam na mali yung mga sinasabi nyo? Kasi possible kayong makulong dyan. Bilang anak ng Diyos, mayroon tayong abilidad na maisabuhay ang kalayaan. Subalit may kaakibat ito na responsibilidad. Ang moral na obligasyon ang siyang nagiging rason upang atin munang isipin ang kapakanan ng iba bago gumawa ng mga nais nating isakatuparan. Tayo ay nakapag-iisip ng lubusan kung ang atin bang mga aksyon na gagawin ay makaaapekto sa kalayaan ng iba. Sapagkat ang bawat isa sa atin ay may kalayaang tinatamasa. Ngunit, hindi ito maaaring gawing dahilan upang tayo ay mangialam sa karapatan o kalayaan ng iba. Freedom of speech din naman namin. Wala namang mali doon ah. May mali ba doon? Secret pa yun? Wala secret free. Uy. Sorry pre ah. Sa susunod na lang pa kayo, wag na lang ganun pa kayo. Mali din namin eh. Okay lang yun. Sorry ah. Sa susunod na lang, wag na ganun. Eh ka sa SM. Kalayaan.
ito ay ang kawalan ng lungkot, galit, o anumang mga balakid na humahadlang upang maisakatuparan ng ating mga layunin o pangarap. Ang kalayaan na mayroon ang bawat isa ay gumagamit ng kalooban na tumutulong upang magawa ang mga layunin sa buhay. Ngunit sa pagkakaroon ng kalayaan, mayroong mga pagkakataon kung saan hindi natin maiiwasan ang iba't ibang pangyayari. Kagaya na lamang ng kamatayan. Hindi lamang ng tao. Kamatayan ng sinaunang sibilisasyon, ng mga pangarap. Kung mayroon tayong kalayaan, bakit nangyayari ang ganitong mga pagkakataon? Kaya't sa kabilang spektrum ng kalayaan, ang determinismo. Ang determinism ay isang konsepto sa filosofiya na nagtatalakay sa kung paano ang iba't ibang pangyayari sa universe kasama ang ating mga desisyon at aksyon na hindi may iwasan. Ibig sabihin, ang mga bagay na nangyayari ay dulot ng mga dati ng umiiral na dahilan. Kaya sa kontekstong ito, ang determinism ay sumasalungat sa freedom. Kung saan ang freedom ay ang kalayaan ng pumili at gumawa ng mga bagay-bagay. Sa kabilang banda naman, ang determinism ay nagsasaad na ang lahat ng mga nangyayari ay dati ng dahilan na umiiral. Totoo nga ba ang kalayaan? O isa lamang itong ilusyon ng pangkalahatan? Hello guys. Kakatapos na ako na. Doon ka maglakad. Nakita! Nakita! Inom na naman. Anong guys sabihin ko? Kuwari na kasi Ayun guys. Hindi ako gagayon. Absolute freedom.